Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Ronnie Estrellada, Doktor sa Coastal Resource Management at Head sa Marine Biology Project sa Semirara Mining Corporation na Marine Hatchery and Laboratory. Kami nag-propagate ng giant clams, abalone at saka sea cucumber. Yung giant clams namin na pinapropagate galing sa UP Bolinao, Pangasinan na broodstock na 8 years old na pinaparami namin through injection ng serotonin. At saka yung abalone namin galing sa SafeDeck na broodstock. Yung broodstock namin sa sea cucumber galing lang dito sa Semirara Mining Corporation. Ang nagsimula ng project na ito, yung last 2006 na yung company nagbili ng 100 pieces of giant clams galing sa UP Bolinao. Tinitestingan nila kung mag-grow ba or mabuhay ba ang giant clams. So after they have tested the giant clams last 2006, na-confirm nila pagka 2009, nagtayo sila ng hatchery laboratory para mag-propagate ng giant clams. Kasi yung giant clams, isang indicator sa environment na hindi marumi pagbuhay ang giant clams. Ang layunin ng programa ito, kami sa Semirara Mining Corporation Hatchery Laboratory mag-propagate ng mga giant clams at saka abalone at ibinibigay sa mga fisher folks for livelihood program. Then after they grow, ang mga fisher folks magpalaki, pagkatapos ang company magbili sa mga lahat na mga grow outs or mga cultured abalone at saka giant clams sa mga fisher folks, then ang company na mag-sell or magbinta sa labas. Yung sa aming panaliksik, marami na kaming na-produce na abalone. Last year, 2011, nakaproduce kami ng 4,500 zygas. Ngayon, nakaproduce na kami ng 30,000 giant clams of different species, lalo na yung Hippopus na native dito sa Semirara Island. Then, ang abalone, meron kaming na-produce na mga 50,000 juveniles. Nandun na sa tangke, ready for grow out by July. I-grow out na namin yan para sa marketable size up to 14 months. Ang malaki ang market sa abalone. Doon sa giant clams, merong market pero mostly medyo mahirap, lalo na sa pag-grow out o papalaki. Pero yung abalone, mas maganda, mas madaling paramihin at saka madali ang harvest because 12 to 14 months ang harvest period niya, marketable size na 50 to 60 grammers ang isang abalone, at saka ang isang abalone mag-consume ng gracilaria ng 600 to 1,000 grams of gracilaria as pagkaon nila. So, little bit mayroong problema sa gracilaria kasi kaunti lang ang supply ng gracilaria dito sa Semirara. Ngayon, nagpaparami pa kami ng mga giant clams at saka abalone. Then, magagawa pa kami ng mga observation sa growth and survival sa giant clams, lalo na sa bagong giant clams na na-observe namin na wild, na pinapaspon namin yung Hippopus, yung Dirasa, Tridacna dirasa at sa Tridacna squamosa. So, mag-research pa kami ng growth and survival. Then, later on, makasabi na kami nga ito, pwede na ipamigay natin kasi ganito na ang size nila after 1.5 year to 2 years, marketable size na. So yun ang research namin ngayon na we are going to conduct. In the next few years, makarelease na kami ng giant clams at saka abalone for grow out sa mga fisher folks cooperative na ma-identify sa mga LGUs. So ang LGUs ang mag-identify sino ang cooperative na bibigyan ng abalone at saka giant clams juveniles para sila na ang magpalaki. Then as growers sila, then ang company ang magbili sa mga cultured giant clams at saka abalone. So maybe by next year or by 2014, that is the time maybe makabigay na kami sa mga lahat na fisher folks na gustong mag-culture ng giant clams at saka abalone for business or for livelihood program. So
So nag-request kami sa BFAR Central Office na once nga makaproduce kami ng maraming giant clams, makapabigay kami sa mga fisher folks sa livelihood program na ibigay nila na magiging commercialized na ito. Pag marami na, makalagay na kami ng rehabilitation o lahat ng mga coastal areas dito sa Semirara, malagyan namin ng reseeding or stocking of giant clams with regards sa giant clams. Pero sa Abalon, yung mga problema namin is gracilaria, and we are requesting sa Central Office nga tutulungan kami paano pagparami o pagculture sa gracilaria. That is another livelihood program kasi maraming magbili na once nga maraming mag-culture ng abalon. So may mag-grow out ng gracilaria, may mag-buyer din dyan kasi mas marami ng mag-culture ng abalon. So kakailanganin talaga ang gracilaria na mayroong supply para pag-culture sa abalon, pagkain nila. That is the main source because yung gracilaria is 10 to 14 protein content. So malakas, maganda. Ang pangarap ko na mabigyan lahat ng mga fisher folks ng livelihood program dito sa Semirara para meron silang income, additional income aside from income nila sa iba. Thank you sa management, sa Semirara Mining Corporation na naglagay ng project ng ganito para sa mga tao sa livelihood program sa fisher folks ng Semirara Island, Caluya, Antique.